first? Can we say it out loud? 1, 2, 3, go! Kingdom first. And wherever you are right now, kung kayo po ay online or kasama namin dito sa church, kayong lahat po ay inaanyayahan namin na makasabay dito sa series natin na ito. Sino excited sa word ni Lord? Come on! Can we give Jesus once more the best clap of praise? Come on! Come on, mas malakas pa dyan para sa hari ng mga hari. Amen. Alam niyo po, ang Diyos na buhay, siya ang King of the universe. But unfortunately, marami sa atin, syempre hindi rin natin talaga naiintindihan, bakit nga ba may suffering sa mundong ito? Alam niyo po, isa ako dun sa mga tao, katulad mo rin, siguro na nandito or nakikinig ngayon, na meron kang tanong kung mahal ba talaga tayo ng Diyos. And maaaring yung tanong natin, bakit kaya pakita natin yung slide natin, merong paghihirap pa sa mundong itong ginagalawan natin. Akala ko, Pastor, ang Diyos na pinaglilingkuran natin is the God of love. Pero bakit niya hinahayaang maghirap ang buhay ko? Bakit kaya may kinuha siya sa aking mga taong mahal ko? Bakit kaya nararanasan kong paulit-ulit na masaktan? Bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Bakit ganyan? And perhaps ang bawat isa sa atin, o ikaw man na nandito na nakaupo or nanonood online, I believe meron kang katanungan na ganyan sa iyong puso. And alam mo, yung mga tanong mo na ganyan, valid naman, pero sometimes yung tanong din natin, meron ding kailangang dapat ayusin minsan. Kasi ang reality, ang kahirapan na nararanasan natin, problems and trials, pumunta ka dito, hindi po namin alam yung problema nyo na pinagdadaanan sa mga panahon na ito. Pero alam nyo po, natural sa atin ang mahirapan, ang makaranas ng sufferings. Kahit ikaw ay Kristiyano, kahit din ikaw ay hindi Christian, kahit mayaman ka or mahirap, kahit anong status mo sa society, merong pa rin kahirapan na nararanasan ang bawat tao. And kahit din tayo, gusto nating alamin ng isang bagay, ang hirap talagang totally malaman, bakit nga ba may paghihirap? Kasi pag tinignan din natin, there are times na kapag naman tayo nahihirapan, nagpupursige ang mga tao. Amen? Kung wala ring paghihirap, hindi rin maganda kasi magiging tamad ang maraming mga tao. Ngayon, kung ganoon na parang merong negative and positive side ng kahirapan, maaring kailangan ayusin natin yung tanong natin. Ano yun? Ano ang solusyon sa kahirapan? And perhaps marami pong mga kaibigan tayo, kamag-anak, na kung saan nakakaranas din ng kahirapan at kailangan nila, hinahanap nila ang solusyon sa kahirapan. Pwedeng hinahanap mo yung solusyon sa problema mo sa pamamagitan na para makalimutan ko to, iinom na lang akong alak. Para makalimutan ko to, sasama ako sa friends ko. Pero hindi nawawala yung yung problema eh. Pagkatapos ng lahat ng yon, pagkatapos ng thrill, pagkatapos ng happiness, di ba? Babalik na naman sa atin yung reality ng buhay. Sino sa inyo dito, dahil summer, mainit, lalabas kayo, magsiswimming kayo, pero after ng swimming nyo, back to reality. Marami sa atin, ganon. And alam nyo po, one time, meron pong isang scientist na Christian, na kung saan, ang kwento niya po ay pumunta siya sa isang lugar sa Switzerland na tinamaan ng 7.2 magnitude na earthquake. At alam niyo po, yung tinamaan pa, alam niyo kung sino? Mga Kristiyano pa. Kung saan sila nagpe-prayer gathering, doon po yumanig ng malakas. At alam niyo, yung church nila, doon sa lugar ng Switzerland, unti-unting bumagsak yung ceiling, tapos namatay yung ilan sa kanila. And alam niyo po, nung pumunta yung isang scientist na ito and professor, dahil inaalam niya rin kung ano nga ba yung nangyari, ganyan. Alam niyo po, nagsabi siya na, nandito ko, nare-realize ko yung pinagdadaanan ninyo. At alam niyo po, merong isang babae doon na lumapit sa kanya,
Ang dami kong tanong kay Lord, sabi nung babae. Pero inabutan siya ng papel. Alam niyo po kung ano nakalagay sa papel? Isang simbolo lang. Ano po yon? Pakita natin. It is, pakita natin, next slide, the cross. Perhaps, meron tayong solution na iniisip natin sa kahirapan, maraming mga bagay. But actually, kung niloob talaga ni Lord na kung saan hindi mahirapan ang tao, si Jesus nga dapat hindi na napako sa cross. But one thing that Jesus did for all of us is siya mismo nakaranas ng matinding paghihirap. Aba, alam niyo po ba na ang karanasan na mapako sa cross ay mahirap? At talagang dito, unti-untiin ka hanggang sa mamatay ka. But you know what? Jesus endured everything. Dahil yun po yung kailangang mangyari para makita ng bawat isa sa atin, oo nga, may kahirapan tayong mararanasan sa mundong ito. May injustices tayong mararanasan dahil si Jesus pinako pero wala naman talagang kasalanan. At alam niyo po, si Jesus of course namatay, pero ito yung pag-asa sa bawat mga mananampalataya, sa bawat mga taong tatanggap sa ginawa ni Jesus. Pinakita niya yung pag-asa na meron kay Jesus. Ano yun? Si Jesus po ay hindi na natiling patay, kundi siya ay nabuhay na mag-uli. At yung muli niya pagkabuhay, hindi ito yung muling pagkabuhay na kung saan meron ka pa rin ng mga sakit at karamdaman. Kumbaga, ikaw mismo ay nakakaranas pa rin ng kapaguran. Pero pinakita ni Jesus na magkakaroon tayo ng isang buhay na malayo sa lahat ng kahirapan. Kung kaya po, ang gospel, ang kaharian ng Diyos ay sagot sa mga taong naghihirap. Kaya po, 2,000 years ago, mabilis na nag-spread ang gospel throughout the world. By the way, baka hindi nyo alam, 97% ng population ng buong mundo ay mahirap. Only 3% ang nakaka-enjoy ng power and authority. 3% lang ng mundo yung napapaypayan ng mga alipin nila 2,000 years ago. And alam niyo po, namayagpag ang Christianity dahil merong pag-asang binibigay sa lahat ng mga nakakaranas ng paghihirap. Alam niyo sa labas ng church na ito, kahit din sa loob, marami pong mga taong nangangailangan ng pag-asang bigay ni Jesus sa atin. Kung kaya ang bawat isa sa atin, tinatawag po na, next slide please, pakita natin, kingdom carriers. Daladala natin ang kaharian ng Diyos. Ang daladala nating mensahe po sa mundo ay pag-asa para sa ganon, kahit anong kahirapan ang maranasan natin dito sa lupa, hindi tayo bibitaw, hindi magkakaroon na parang walang saysay na lang ang buhay natin, kundi may enjoy pa rin natin kahit meron tayong nararanasang kahirapan at talagang nararanasan natin na we make the best out of something na parang ang hirap i-manage. And perhaps ang bawat isa sa atin nakakaranas ng ganyan na kung saan hindi mo rin alam kung anong gagawin mo sa nalaman mong mensahe tungkol kay Jesus. Next slide please. Marami pong mga tao ang naghihirap, hindi alam ang pag-asa sa kanilang kahirapan. And alam niyo po, tayo ang bawat isa sa atin, ikaw na nakaupo ngayon at nakikinig, ikaw ay tinawag ng Diyos, whether you like it or not, para sa mga tao na kung saan kailangan ng mensahe ng kalayaan. Kailangan ng mensahe ng pag-asa. Alam niyo po, kung walang saysay ang ginawa ng mga apostles at that time, or kung hindi man totoo na nabuhay si Jesus, bakit pa sila magpapakamatay at ibibigay ang kanilang buhay kung wala rin naman talagang saysay? I believe ang bawat isa sa atin, kung totoo talaga ang isang bagay, papanindigan mo ito. Amen?
kahit mahirap. Di ba ayaw nga natin nung sinasadlak tayo dun sa isang bagay na hindi naman talaga natin ginawa, tama? Ayaw natin na, ay, ginawa mo yan pero hindi naman. Ayaw natin na ituturo tayo daw nagsisinungaling kung talagang sinasabi natin ang totoo. And you know what? Ang mga apostles ni Jesus, talagang namatay sila hindi dahil sa power, hindi dahil sa pera, hindi dahil din sa babae, hindi po. Kundi namatay sila dahil saan? Pagpipreach kay Jesus. And ang bawat isa sa atin, number 1, is called out. Can you say it with me? Called out. Tinatawag tayo ng Diyos. At pwede tayong i-meet ni Lord sa ordinary nating mga buhay. Pwede mong sabihin, Pastor, ordinaryo lang po akong member sa church. Ako po ay dumadalo lang every Sunday. Alam niyo po, ganun din naman ang life ni Moses bago siya tawagin ng Panginoong Diyos na buhay. Tingnan niyo po ang trabaho ni Moses sa Exodus chapter 3 verse 1. Ang sabi, habang nagpapastol si Moses ng kawan ng biyanan niyang si Jethro para sa Jethro na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Alam niyo po, si Moses ay isang nagpapastol lang pala ng mga tupa. Isang normal na gawain nung unang panahon. Ordinaryo. Hindi ito yung espesyal na trabaho. Actually nga, mahirap tong trabaho na to. Kasi kailangan mong i-travel palabas ang mga tupa mo, or else kakainin nila, kakalbuhin nila lahat ng pagkain na makakain nila sa paligid mo. Kung kaya, nilalabas po nila noon ang kanilang mga tupa. At doon nila pinapapunta sa malalayong lugar para kumain. At tingnan niyo po ito, si Moses, doon niya po nakita at na-meet si Lord. Sa verse 2, tingnan niyo po ang sabi, doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya sa parang apoy na nagmumula sa gitna ng, next slide, isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moses na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. So parang ganito yung picture niya, isang punong kahoy, isang bush, pero umaapoy, kaya lang hindi siya nasusunog. It's a pretty unusual thing na makita sa gitna ng disyerto, lalo na sa isang bundok. Ang hirap makakita ng ganyan. Ito ay once in a lifetime lang ni Moses. Kaya tingnan niyo po, katulad mo at ako, kung tayo makakaranas niyan, na-curious siya. Para bang isang milagro itong naranasan ni Moses na to. And perhaps may mga ganun tayong experience sa buhay natin, na parang merong miracle din si Lord sa buhay natin, hindi lang natin nare-realize, kaya tuloy na-curious din tayo. At pwedeng nakita natin yung nag-invite sa atin, binago ni Lord. Meron siyang kakaiba na pinapakita sa'yo at naging interesado ka. Katulad ni Moses, naging interesado ka din. Tingnan nyo nangyari, verse 3, kaya't sinabi niya sa sarili, nakakapagtaka naman ito. Titignan ko ngang mabuti kung bakit hindi yun natutupok, gayong nagliliyab. Verse 4, sabay-sabay nga natin ito basahin. 1, 2, 3, go. Nang lalapit na si Moses, tinawag siya ni Yahweh, buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises, ano po yun? Sagot niya. Now, in the Bible, meron pong tinatawag particularly sa Genesis or Pentateuch, yung tinatawag na Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, na kung saan angel ni Yahweh, ganon, or angel of the Lord sa English, at si Yahweh mismo. No? So actually, ito po ay pahapyaw sa Father and Son. Kaya si Jesus, di ba, inintroduce niya
the Father, the Son, and the Holy Spirit. Now, kanina, ang sabi, di ba, si angel daw ni Yahweh, yung nandoon sa burning bush na yan. But this time, ang sabi, si Yahweh, yung tumawag kay Moses, dun sa burning bush. And alam niyo po, kinakausap siya ng Father and Son at that time, na kung saan tinatawag si Moses. Bakit? Ito po yung time na kung saan gustong gamitin ng Diyos si Moses sa isang hindi niya lubos ma-imagine na pinapagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil bakit? Nung time po na ito, ang age po ni Moses ay 80 years old na. Anong age? 80 years old. Alam niyo po, kung kayo man, anong edad nyo ngayon, bata ka man o matanda, hindi hadlang ang age sa pagpapagamit sa Diyos. Kasi 80 years old na si Moses, pero God was just getting started sa buhay niya. Pwede pala yun, matagal ka na kay Lord, kaya ikaw mismo, parang, lakpas ka na dun sa 60 years old na yon, o kaya hindi ka kabataan, o kaya sabihin mo rin naman, bata ka. Bata ka pa. Parang wala pa siguro ako dyan sa season na yan, pastor. Pero pwede tayong i-meet ni Lord any age of our life. Iba-iba nga lang yung cases natin. But sa case ni Moses, siya po ay 80 years old nung na-meet siya ng Diyos. At alam niyo po, ang Diyos ay hindi tumatawag ng qualified. Anong ibig sabihin na hindi tumatawag ng qualified? Lahat po tayo merong standard na sinusunod. Di ba kapag halimbawa ikaw ay mag-e-enroll sa school, merong mga requirements na kailangan abot mo. Tama? Kapag tayo ay magpapasa o papasok sa isang trabaho, syempre magsisend ka ng iyong resume. At yung resume, nakalagay doon yung mga credentials na meron ka. Yung mga qualifiers kung bakit ka tatanggapin sa inaplayan mo. At alam niyo po, pag sinabing ang Diyos ay hindi tumatawag ng qualified, ang bawat isa po sa atin hindi masasabing qualified. Take note, dito lang po tingin. Alam ko po, medyo mainit, wag kayong mag-alala, inaayos na yan ng mga kapatiran natin. But the thing is, ang Diyos po, hindi siya tumitingin dun sa mga bagay na dapat maging qualifications natin. Dahil ang bawat isa sa atin, ulit ko po sa inyo, hindi naman talaga qualified. Bakit? Ang bawat isa po sa atin ay hindi makakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Tayo po ay merong weaknesses. Kahit sabihin mo na isa kang magaling na tao, isa kang magaling na individual, ang bawat isa pa rin po sa atin ay hindi po talaga qualified para tawagin ng Diyos. Pero ang gusto niya yung mga taong available. Sabi mo nga sa katabi mo, available ka ba? Kaya kina-qualify niya ang tinawag niya. And si Moses po nung time na ito, nasa lugar po siya ng wilderness. Kung kaya gusto kong tanungin ang bawat isa sa inyo, ano ang wilderness na nararanasan mo ngayon? Ay, ito po, pastor, mainit po kasi. Kaya wilderness, Ganun po ang wilderness. Actually, ang wilderness, ito yung disyerto lang. Walang tumutubong puno na merong bunga. Kaya yung burning bush, doon kay Moses, hindi ito yung nakakain na bush. Actually, bukod sa bush na meron sa desert, ang meron lang din ay cactus. Talagang walang nabubuhay doon at walang tumatagal doon. Pwedeng ganun din yung nararanasan natin. Ano yung mga bagay na nararanasan mong ang hirap mabuhay, parang walang pag-asa, parang feeling mo rin, ikaw lang mag-isa. You know what? Mga kapatid, next slide. Your wilderness might be your burning bush moment. Pwedeng kung saan lugar ka, tingin mo,
parang walang pagkilos si Lord sa buhay mo, kaya dry yung spiritual life mo. Parang hindi na tulad ng dati yung nararanasan mo na paglilingkod kay Lord, o kaya parang tingin mo, masyado na akong matanda, masyado na akong busy, meron na akong pinagkakaabalahan ngayon, hindi na ako tulad ng dati. But let me tell you, your wilderness might be your burning bush moment. Ang gusto ko lang pong sabihin sa bawat isa sa atin, kailangan, next slide, tumigil na tayo sa pagtakbo ng palayo sa Diyos. Kasi tignan nyo, si Moses, actually, bigyan ko kayo ng backstory ni Moses, noon pong siya ay pinanganak, sila po ay mga Israelites na kung saan slave sila sa Egypt. For 430 years, ilang taon? 430 years, sila po ay alipin sa lugar ng Egypt. And at that time, dahil mas dumadami yung population ng Israelites kesa sa Egyptians, sabi ng Pharaoh, patayin lahat ng mga firstborn, lahat ng mga pinapanganak din ngayon. Patayin lahat sila. So ang ginawa ng nanay ni Moses, hindi niya nilagay sa basura, hindi ganon, kung hindi niya rin pinatay yung anak niya, kundi ang ginawa ng nanay ni Moses, tinago niya, nilagay niya sa isang box. Tapos, pinatianod niya sa Nile River. Saktong-sakto, naliligo yung prinsesa o yung anak ni Pharaoh. At alam niyo po, nakita nung prinsesa na yun, isang Hebrew, isang Israelite. At kinupkop si Moses mula pagkabata. Tumanda si Moses, at alam niyo po, alam niya na siya mismo ay hindi Egyptian, kundi siya ay Israelite. At alam niya, nakikita niya na ang mga Israelites, sila yung pinapahirapan sa society. Sila yung ginagawa ng injustices. At alam niyo po, one time, merong isang Egyptian talagang minamaltrato niya yung isang Israelite. Pero sa awa ni Moses, dinepensahan niya at ang pinatay niya, hindi yung Israelite, kundi yung Egyptian. At alam niyo po, nung ginawa niya yun, syempre, gustong hulihin ngayon si Moses. Syempre, kapag gusto kang hulihin, ang ginagawa ay tumatakas. Kaya tumakas po si Moses from Egypt, pumunta po siya pa east. At napunta siya sa lugar ng Midian. Alam niyo po, tumakbo si Moses sa Egypt, malayo nga siya, pero kahit nasaan siya, pag gusto siyang katagpuin ni Lord, wala siyang magagawa. Kasi si Moses at this time, malayo sa Egypt, malayo sa lugar na pagdadalhan sa kanya ni Lord para maalis sa slavery ang bansang Israel. Pero si Moses minit ni Lord. Ganon din ang bawat isa sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo, kahit nasaan ka, kaya kang katagpuin ni Lord. Next slide please. Ang bawat isa sa atin ay hindi lang tinatawag ni Lord, kung hindi tayo po ay sinesend niya forward. Ang mission po natin ay mas malaki kesa sa mga insecurities na taglay-taglay natin. Bakit? Tingnan niyo po ang sabi ni Lord God, ni Yahweh, kay Moses, next slide, sa Exodus chapter 3 verse 10, kaya't papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Verse 11, sumagot si Moses. Tignan niyo po yung sabi ni Moses, parang tayo rin. Imagine ko rin sarili ko, kung ako yan, sasabihin ko rin, sino po ako para humarap sa Faraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Egypt? Bakit? Sino nga ba tayo? May alam ba tayong verses sa Bible? Kabisado na ba natin yung mga ilang verses na yan na mahaba? Tayo ba nabasa na natin yung Bible from Genesis to Revelation? Hindi naman. But at that time, kung titignan nyo rin si Moses, wala pa naman sa kanya yung 10 Commandments, no? At saka nung time na to, ang dami rin niyang mga flaws sa kanyang buhay. Ang dami niya nakikitang parang hindi po ako qualified, Lord. Pero tignan niyo yung sabi ni Jesus sa kanya, ni Lord God sa kanya, next slide,
Ano pong sabi? Pakita natin. Come on, verse 12. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Ano daw? Verse 12. Next slide. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako. Kapag nailabas mo na sa Egypt ang aking bayan. Alam niyo po, pwede tayo magbigay pala ng maraming excuses kay Lord. Pero si Lord, next slide, ang sasabihin niya lagi, sasamahan kita. Pwedeng sasabihin mo, Pastor, medyo matanda na ako, busy ako, marami akong ginagawa, at saka parang hindi ako equipped na gawin yan. But alam niyo po, ang sabi ni Lord sa atin, sasamahan niya ang bawat isa sa atin. Kung sa pag-share lang tungkol kay Jesus, ang usapan, alam niyo po, kinakabahan tayo madalas. Amen? O kaya, pag tungkol na sa Bible, madalas siguro marami sa atin, kinakabahan. Then probably, masasabi ko po na nasa tamang landas talaga tayo kung talaga po na Now, gusto ko po kayong tanungin, ano ba yung Egypt ng buhay mo ngayon? Focus lang kayo dito sa akin. Alam ko po, medyo mahirap lang to, i-manage. Pero, ano ba yung Egypt ng buhay mo ngayon? Anong ibig sabihin nito na ano yung Egypt ng buhay ko? Pag sinabi pong Egypt, next slide please, tumutukoy yan sa lugar na kung saan enslaved ka for many years, o kaya feeling mo wala ng pag-asa ang buhay mo. Ang lugar ng Egypt, ito yung lugar na kung saan nararanasan mo ang kahirapan, ang oppression sa buhay mo. And ang bawat isa sa atin, meron tayong Egypt ng buhay natin. At pwedeng nilabas ka na ni Lord doon, pero may gusto siyang gawin sa bawat isa sa atin. Na ano? May mga tao na ang buhay nila nasa Egypt pa rin, kailangang ilabas natin sila. Kaya, saan ka ni Lord sinesend? Pwedeng sa family mo, pwedeng sa mga kaklase mo, pwedeng sa mga katrabaho mo, o sa mga pang-araw-araw na mga nakakasama mo. Alam niyo po, huwag mong hintayin na maging ready. Simulan mo nang pagtiwalaan yung nag-send sa'yo. Kasi si Moses nagtiwala kay Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, magtiwala ka kay Lord. Sino sa inyo, nung kayo ay elementary or kinder, yung unang pasok nyo sa school, umiyak kayo kagad? Meron ba? Taas nga kamay, mga umiyak kagad. Yan. Bakit? Iniwan ng nanay. Di ba? Alam niyo po, ang courage, hindi yan absence of fear. Inuulit ko, ang courage is not the absence of fear. It's obedience in the face of it. Noon po, ako rin, nangyari sa akin noon, lagi po akong pinapasama ng nanay ko sa mga tula, sa mga labanan, sa mga ganyan, pagtutula in English man or Tagalog. Ewan ko kung alam niyo yung All Things Bright and Beautiful. Alam niyo po, grade 1 ako noon. Napahiya ako. Kasi bakit? Na-blanko talaga ako. Yung alam niyo yun, kabisado mo naman talaga maigi, pero hindi ko na alam ano nangyari. Sabi ko noon, all things bright and beautiful. All things bright and beautiful. All things bright and beautiful. Tapos tumigil ako matagal, tapos bumalik na ako sa upuan ko. Sabi ko, Ma, na-blanko ako, hindi ko talaga alam. Pero alam niyo, sabi sa akin ng nanay ko, anak, kaya mo yan. Next year, sumali ka ulit. Sumali ako, nakakatakot nga, pwede kang mapahiya. Amen? Pero tignan nyo, again, courage isn't the absence of fear. May takot akong nararamdaman, pero tumuloy pa rin ako. Hindi nga ako nanalo, grade 2, pero pagdating ng grade 3, buwan na ng wika. Hindi naman daw hindi na English yung tula, Tagalog. At alam niyo po, nakakuha ko ng gold medal.
Hindi ibig sabihin nun, wala ka ng takot. Mararanasan at mararanasan mo yun. Bakit? Kasi takot tayo sa uncertainty. Takot tayo sa sasabihin ng mga tao sa atin. Pero ang gusto sa atin ni Lord, next slide, is what? Tumayo tayo ng matindig, malakas, nagpapatuloy. Amen? Yun ang gusto ni Lord. Kahit mainit, tuloy pa rin ang pakikinig. Amen? Alam niyo po, nung 5 years old ako, ewan ko kung may naka-experience sa inyo ng ganito, 5 years old ako first time na kami lang ng mother ko rin, yung pumunta ng Batangas. That was year 2001. Alam niyo po, that time, kapag sa provinces, nakakatakot kapag gabi. Wala talagang ilaw. At alam nyo, ano lang yung ilaw na nagbibigay ng liwanag sa daan? Buwan lang at mga bituin. Ginabi na kami na traffic. At alam nyo, nung pagbaba namin, biglang unti-unting umaambon na. Siyempre po, probinsya. Tapos yung mga, anong tawag dito? Yung mga nasa lupa, yung mga tanim-tanim ganyan, syempre pag nalagyan ng tubig, nagiging putik, at kinakabahan ka rin. Sabi ko, Ma, malayo pa ba? Pero alam niyo po, may ginawa namin ng mama ko, sumigaw kami, tulungan niyo kami. Nakakatakot, kasi lalo na gabi, di ba? Ikaw pa nga lang ayaw mo mag-CR, tinitiis mo yung Kasi, bakit? Kasi gabi, tas madilim lahat, no? Minsan ganun tayo. Kapag madilim, kapag uncertain. Pero yung confidence natin, nandoon, kapag nafe-feel natin na kasama natin si Lord. Yun yung pangako niya. Ang pangako niya is, I will be with you until the end of the age kung tayo ay susunod sa pinapagawa niya sa atin. Ang gusto ni Lord, tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod. Ang gusto ni Lord, tuloy-tuloy tayo sa pag-i-invite ng mga tao. Kahit parang feeling natin minsan, nakaka-discourage, nakaka-disappoint. Of course, totoo yan. People will continue to disappoint you. Kahit ilagay mo pa yung expectations mo sa kanila, they will continue to disappoint you. Pero tignan niyo po, sabi, Exodus chapter 3 verse 12, anong pangako ni Lord? Once again, basahin natin na may malakas na boses. 1, 2, 3, go. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. For the second time, 1, 2, 3, go. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Hindi ka pababayaan ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pababayaan ni Lord. Sa nasa likod mo, sabihin mo, hindi ka pababayaan ni Lord. And syempre, dahil nga si Moses din, maraming insecurities, perhaps katulad natin, ako rin po, marami akong insecurities. Sa totoo lang, ako rin po ay natatakot kapag tumatayo sa stage. Ayoko rin po na mamali ako ng sasabihin, o kaya mamali ako ng mga na-prepare ko na ito, kaya minsan nag-i-stutter din ako, may patigil-tigil din ako. Dahil tingnan niyo si Moses, Exodus chapter 4 verse 1, ang sabi po, tinanong ni Moses si Lord, ang sabi niya, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? So sometimes, may mga taong hindi maniniwala sa atin, sa faith natin kay Jesus, but they can look at something katulad ng isang milagro sa buhay natin. Ano yung mga milagro ng Diyos sa buhay mo? May ginawa ba si Lord sa area ng finances mo? May ginawa ba si Lord sa area ng relationship mo? Pinagaling ka ba ni Lord sa isang sakit at karamdaman? Nung nag-pray ka, doon lang talaga nagkaroon ng healing? Anong ginawa ni Lord sa buhay mo? Kasi sa case ni Moses, tignan niyo po Exodus chapter 4 verses 1 to 5, next slide,
Ang staff, which is the symbol of authority, sabi sa kanya ni Lord, kunin mo yung tungkod mo. Tapos, yung tungkod mo na yan, ihagis mo. Paghagis ni Moses, natakot siya kasi bakit? Aba, yung tungkod na hinagis niya, naging serpent or ahas. At yan nga yung ginawa niya pagharap niya kay Pharaoh. At syempre, meron ding mga magician si Pharaoh. Pero alam niyo po, yun nangyari, nung time na yon, naglaban yung mga ahas na yon, yung kay Moses na ahas, laban dun sa mga ahas ng mga magikero ni Pharaoh. Pero kinain ng ahas ni Moses lahat. As if ine-exert niya yung dominance niya. That greater is He that is in Moses. And alam niyo po, to make that long story short, makikita natin na si Moses pala ay merong isang bagay na meron siya, pero perhaps hindi niya nakikitang all along miracle ni Lord sa buhay niya yon. Anong ibig ko sabihin? Next slide. Anong mga bagay yung meron ka na tingin mo ngayon kulang, tingin mo maliit, tingin mo insignificant, na parang hindi kayang gumawa ni Lord ng miracle dyan? Ito po ano ba yung staff ni Moses na yun? Next slide. Ito po ay ginagamit niya saan? Pag-aalaga ng mga tupa. Pero alam niyo po, pwedeng yung mga araw-araw na lang natin na mga nagagamit, nadadala, parang tingin natin hindi na pwedeng gamitin ni Lord, hindi na pwedeng mag-miracle si Lord dyan. Pero sometimes yung miracle ni Lord, malapit lang naman sa atin eh. Hindi lang natin nare-realize. Pwedeng yung blessings niya, in some ways, kahit din yung trabaho mo, it can be a testimony of the Lord. It can be a miracle ni Lord na pwedeng gamitin para ipakita sa mga taong makakausap mo that He is the one who sent you. Amen? Alam niyo po, ang staff na yan, it's a symbol of authority ng time na yon. Bakit? Kasi ngayon, ang may tungkod na lang ay senior citizen. Di ba? Pero nung unang panahon, ang may tungkod, ikaw yung merong authority. Kaya ang mga hari, may tinatawag silang scepter. No? Staff yon na ginagamit. Nagpapakita ng authority nila. Ganon din sa shepherd, may authority siya sa sheep, kaya yun ang ginagamit niya. Next slide. Kaya huwag mong i-underestimate kung ano ang mga bagay na meron ka. Dahil kayang gamitin ng Diyos yan. Amen? Huwag mong isipin na, ay ganito lang po yung natapos ko sa pag-aaral. O nga, hanggang ganyan lang, pero kayang gamitin ng Diyos yan na testimony sa buhay mo. Ay, ito lang po yung meron ako. Oo, pero kayang gamitin ng Diyos yan na testimony sa buhay mo. Ano pa? Pagdating po ng Exodus chapter 4, verses 10 to 12, next slide, sabi ni Moses, paano to, Lord? Hirap ako magsalita. Nauutal ako. Ano yung nauutal? Parang nabubulol o kaya minsan, nahirapan kang banggitin yung isang salita, parang, nanay, hindi. Parang minsan natatakot ka, hindi ka sure din sa mga sasabihin mo. Hindi malinaw yung pagsasalita mo. Pwedeng nabubulol ka, imbis na shout, yung nababanggit mo. Pwedeng nabubulol ka in some ways. And sabi ni Moses, Lord, paano to? Paano ako magsasalita? Ang tataas ng mga kalidad o ng mga posisyon ng mga taong kakausapin ko. Hindi ko alam kung paano ako makakapag-usap sa kanila. Tingnan niyo, sabi ni Moses, verse 10, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Sinabi ni Moses kay Yahweh, Panginoon, sa mulat mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat nangusap ka na sa akin, hanggang ngayon, ano daw? Pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Pero tingnan niyo po, sinabi ni Yahweh, next slide, 1, 2, 3, go. Sinabi ni Yahweh,
Sino ba ang gumawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Tingnan niyo po, sabi verse 12, sabay-sabay nating basahin ng malakas sa tinig. 1, 2, 3, go. Kaya nga, lumakad ka na. Tutulungan kita. Pwede bang sabay-sabay naman tayo? Okay, na merong malakas na tinig. 1, 2, 3, go. Kaya nga, lumakad ka na. Yun. So, makikita natin na si Moses, talagang alam niya yung weakness niya. Baka hindi ako magamit ni Lord kasi ganito ako. Sometimes, yun yung nauuna sa atin. Nakikita natin kung ano lang nakikita natin sa sarili natin. Hindi natin nare-realize na si God, hindi siya nakatingin sa weaknesses mo. Nakatingin siya dun sa mga bagay na kaya mong gawin kapag kasama mo siya. Amen? Next slide. Ang confidence po ay nade-develop sa pagsunod natin. Hindi sa kung nasaan tayo komportable. Yung takot na nararanasan mo, yung tapang para ma-develop mo yan sa buhay mo, hindi mo dapat gawin na, ay hindi ko nagagawin yan, nakakatakot. Ay hindi ko nagagawin yan kasi kinakabahan ako. Actually, yung confidence na de-develop kung susunod tayo sa sinasabi ni Lord. Katulad din ng illustration ko kanina. Di ba sa una, umiyak ka dahil niwang ka ng nanay mo sa school noon. Pero, sa next day, ano nangyari? Napapaklose ka na sa mga kaklase mo. Nagkakaroon ka na ng confidence. Kahit wala yung parents mo, okay na lang. Hanggang sa nga, ayaw mo na makasama yung nanay, tatay mo, di ba? Nag-gets natin? Sa una lang. Wala kasing confidence na nandoon. Pero sa pagsunod mo, sa pag sinasabi nila, anak, pumasok ka na sa school. Sige ma, sige pa. Patuloy mong ginagawa yon, nade-develop ang confidence. Hindi ka nga komportable sa una, pero magiging maayos din. Ganon din sa paglakad natin kay Lord. Sa una, hindi ka komportable. Amen? Pero kapag patuloy mong ginagawa at sumusunod ka kay Lord, madedevelop mo rin yun. Next slide. Hindi inaalis ni Lord ang weaknesses mo, kundi nagiging testimony ito sa buhay mo para mag-glorify siya. Kailangan ng weaknesses din sa buhay natin para makita natin kung gaano ba kagaling si Lord naman sa buhay natin. Hindi mo masasabi na, ang galing ko talaga. Makikita mo na, kung wala si Lord sa buhay ko, hindi ko to mapagtatagumpayan. Tingnan nyo, kahit mga athlete sa buong mundo, pag naka-receive sila ng award, I want to thank God first. Ba't nila sasabihin yun? Napapasalamatan nila si Lord sa una sa lahat. Samantalang effort naman nila yun, di ba? But they consider something na hindi naman nila talaga kaya kung sila lang. But because God was with them, na-feel nila na parang, kung ako yun, eto lang yung level ko. But when God is with me, siya yung magpupuno ng kulang sa buhay ko. Amen? Kaya alam niyo yung yung kataga na, do your best, and God will do the rest. Pwede mo bang sabihin yun sa nasa kaliwat kanan mo, do your best, and God will do the rest. Siguro lang, kaya rin din tayo minsan nag-fail kahit sa mga exams natin, ang iniisip natin, ay, God will do the rest. I will just take a rest. Di ba? Parang, papahinga na lang ako, di na ako magre-review, hayaan ko na si Lord. Di ba? O kaya,
Magre-rest na lang ako, Lord. Pupunta ako sa ganitong lugar, imbis na mag-review ako, kasama ko na lang mga friends ko, I will just take my rest here. You do your job there. Kaya tuloy, ang nangyayari, hindi tayo pumapasa minsan sa mga exams natin and kahit din sa mga pagsubok natin sa buhay. Kaya sabihin mo, mula sa araw na to, I will do my best. Because I know that God will do the rest. Amen? Palakpakan naman natin si Lord doon. And dito na tayo magtatapos. Exodus chapter 3 verse 4. Muli gusto ko pong basahin sa inyo. Si Moses from that burning bush, tinawag siya ni Yahweh. Sabi sa kanya, Moses, Moses. But the thing is, hindi niya sinabing, sino yun? Nakakatakot naman yun. Alis na lang ako. There is something sa voice ni Lord na hindi natakot si Moses but at that time, but naging curious siya. Ano yun? Sabi niya, next slide, ano po yun? Sometimes, baka tinatawag tayo ni Lord in so many ways. Pwedeng merong isang sermon or sinabi sa preaching, tumimo sa puso mo. Kaya lang, ayaw mong gawin. Sometimes, hindi ka nagre-respond kay Lord. O kaya may nabasa ka sa Bible, ayaw mong gawin. Ang difference sa atin at kay Moses kapag ganon, si Moses, available. Tayo, hindi. Si Moses, hinayaan niyang magsalita si Lord. Tayo, hindi. Next slide. Ang conclusion natin, this story reminds us, we are not perfect. Wala, kahit isa sa atin dito. Hindi tayo fearless. May fear ka sa puso mo. Hindi yan mawawala. But, we must be available. Ito yung gusto ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Nakatulad ni Moses, marami siyang weakness. Pero the thing is, ang maganda naman kay Moses, ang nagustuhan ni Lord ay ano? Siya ay available. Willing. Na Lord, ano yung sinasabi mo na yan? Ano yung gusto mong gawin ko sa buhay ko? Alam niyo po, ang Diyos natin, maaring, kaya mo naririnig to, itong mensahe na to, gustong sabihin sa ni Lord na hindi pa siya tapos sa buhay mo. Ano man yung problem, ano man yung wilderness na nararanasan mo ngayon, maybe ito yung burning bush moment mo sa buhay mo. Kaya rin mainit ngayon. Parang may burning bush, ano? Amen? Hindi ko alam kung aksidente ba to, no? O ano man. Perhaps, ito yung burning bush moment natin. And the Lord is saying, makikinig ka ba sa akin? Hayaan mo lang bang maging ordinary lang to? Or this will change the course of your life? Tayo ay lumapit kay Lord ngayong hapon na ito. I just want you, pikit mo lang yung mata mo wherever you're seated right now. And I want to pray for you. Lord, batid niyo sa mga oras na ito ang kalagayan ng bawat isa sa kanila. Ang iba sa kanila gustong mag-serve sa iyo. Ang iba sa kanila patuloy naman na lumalayo sa iyo sa pagtawag mo sa kanila. Dalangin ko, Panginoon, na ang mensahe namin as kingdom carriers, ang bawat isa sa amin maging available. Buksan ng bawat isa ang kanilang puso sa mensahe mo. Ano man yung word na tumimo sa kanila ngayong hapon na ito. Ano man yung word mo, Lord, sa kanilang personal life, hindi alam ng bawat isa sa amin dito, makaranas sila, Panginoon, ng answered prayers at ganun din, maranasan po nila yung pagsama nyo
sa kahit anumang situations nila sa buhay nila ngayon. Batid niyo, Panginoon, yung problems nila sa relationship nila. Batid niyo, Panginoon, yung problems nila sa mga pag-aaral nila, sa trabaho nila. Batid niyo, Panginoon, yung problems nila sa finances nila. But we believe, Lord, na ikaw ay nakikinig at nakakakita ng mga situations nila. Come on, right now, can you just raise up your hand kay Lord? Let's sing that song again. Karangalan na masilayan. Come on, raise up your hands kay Lord wherever you're seated right now. Ang kagandahan at kabanalan mo, Diyos. Worship the Lord today. Karangalan namin, karangalan na masilayan, kailan pa man namamasdan. Ang kagandahan at kabanalan mo, Diyos. Karangalan namin, O Jesus. Alam nyo, dun sa moment ni Moses na yon with the Lord, it was a time na kung saan sinabi ni Lord sa kanya, yung kinatatayuan mo ngayon is a holy place. Kung hindi mo ililay down yung staff mo, yung pangyapak mo or sandals mo, at you will come before me empty-handed, hindi mo mararanasan yung transformation sa buhay mo. Kaya at that time, si Moses, sinantabi niya yung staff niya, yung trabaho niya, yung authority na meron siya. At that time, yung paa ni Moses sumayad sa lupa. Alam niyo po, sa harapan ng Diyos, walang mataas, walang magaling, baliwala lahat ng authority na meron ka. Ano man yung trabaho mo, gaano man karami yung pera mo. Jesus, our Lord, is not looking kung ano man yung meron ka. Ang gusto niya, yung puso na willing. If you want a change sa buhay mo, kahit anong area yan, gusto mo na magkaroon ng transformation, kumbaga 180 degrees. Pumunta ka sa church na ito, you want something to change naman. Dahil napaka-ordinaryo na ng buhay mo. And parang feeling mo minsan, ang layo mo na kay Lord. This is the time to come to the Lord, kapatid. If you are that person, I want to pray for you. Can you just raise up your hand habang nakapikit ang bawat isa sa atin? Lord, nakikita niyo po ang mga kamay na nakataas na ito sa hapon na ito. Bagamat, Lord, mainit sa lugar na ito, maraming distractions. But we believe, Lord, naintindihan nila yung mensahe mo. Kung saan, Panginoon, willing sila na sumunod sa iyo. Dalangin ko, Lord, kung ano yung situations nila ngayon, kung paano ka nag-miracle sa napakaraming tao in the Bible and kahit sa kapanahunan ngayon, maranasan din ng mga kapatid naming ito yung miracle sa kanilang situations. Lord, we know you are not finished yet. And karangalan namin, Panginoon, na makita yung glory mo dahil tunay, Panginoon, na walang makakapantay sa kapangyarihan mo. Walang makakapantay sa kagandahan na binibigay mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Come on, sing that song for the last time. Ang kagandahan at kabanalan mo, Diyos.
Come on, let's give Jesus the best clap of praise ngayong hapon na ito. Kung naniniwala kang hindi pa tapos si Lord sa buhay mo, lakasan mo yung palakpak mo. Amen? Kung alam mo may gagawin si Lord sa situation mo, sumigaw ka ng Jesus! Amen. Praise God.